Ako si Joyce, 25 years old. Taga Cebu ako pero nung graduate ako ng college, nadesisyon ako na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Nung una ay ayaw pa akong payagan ng magulang ko. Pero nung nalaman nila na makakasama ko ang best friend ko na si Dane, ay pinayagan na nila ako. Mula elementary pa lang kaibigan ko na si Dane. Masasabi ko na solid ang pagkakaibigan namin. Hindi kami mapaghiwalay na dalawa at parang kapatid na rin ang turing namin sa isa't isa. Marami na rin ang pinagdaanan ng pagkakaibigan naming dalawa. May mga pagsubok na rin na dumating na nagawa naman naming malagpasan. Kaya ang masasabi ko, dahil doon, walang kahit ano o kahit sino ang makakasira sa pagsasamahan namin. Sa 4 na taon na nasa Maynila kami ni Dane, sobrang kaming naging abala sa kanya-kanya naming career. Kahit nasa iisang apartment kami, ay minsan hindi na kami nagkikita at nakakapag-bonding. Magkaiba kasi ang schedule namin sa trabaho at nababawasan pang oras naming dalawa simula nung magkaroon ako ng boyfriend. Nakilala ko si Mark sa pinagtatrabahuhan ko. Magtatatlong taon na rin kami. Napakaswerte ko na siya ang naging boyfriend ko. Dahil araw-araw, pinapadama niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Sobrang lambing, loyal, maintindihin, at mapagmahal si Mark. Na nakikita naman ng kaibigan kong si Dane. Kaya botong-boto naman siya sa kanya. Wala na akong hahanapin pang iba dahil kontento at masaya na ako sa kung anong meron kami ng boyfriend kong si Mark. Bakit ayaw gumana ng susi ko? Ba't ayaw? Ano ba yan? Joyce! Dane! Nandito ka na pala sa apartment. Nagulat ako, bigla na lang bumukas yung pinto eh. Sorry kung nagulat kita ha. Nakala kasi sa loob kaya hindi mo mabuksan. Kaya naman pala. Ang aga mong nakauwi ngayon ah. Anong meron? Kasi hindi ako pumasok ngayon eh. Masama kasi yung pakiramdam ko. Hala, may sakit ka? Ba't hindi mo sinabi sa akin para binilhan kita agad ng gamot or soup? Nilalagnat ka ba? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Okay naman ako ngayon. Naipahinga ko na rin naman. Tingnan mo, namumutla ka. Okay ka na ba talaga? Oo, okay naman na. Nga pala si Mark nandito. Ha? Si Mark nandito? Nasa kwarto mo. Kanina ka pa rin niya inaantay. Okay. Sige Joyce, maiwan na kita ha. Pasok na ako sa kwarto ko. Oh, sige. May dala akong pagkain dito. Baka gusto mo munang kumain. Wala pa akong gana kumain eh. Mamaya na lang siguro pero salamat Joyce ha. Okay, sige. Kapag may kailangan ka, sabihan mo ko ha. O siya, magpahinga ka na. Sige, salamat. Mark! Joyce. Oh, babe! Bakit hindi ka lumabas sa sala? Ha? Kasi nahihiya ako kay Dean tsaka ayaw ko makaistorbo. May ginagawa kasi siya kanina sa may sala ninyo eh. Ha? Bakit ka naman nahihiya kay Dane? Close mo na rin naman siya. Wala lang, nahihiya lang din talaga ako. Okay. Anyway, kanina mo pa daw ako inaantay, sabi ni Dane. Bakit ang aga mong nakaalis sa office nyo ngayon? Mamaya pa dapat out mo sa work ka. Galing kasi kami ng boss ko sa meeting sa labas. Maaga natapos saka pinayagan rin ako ng boss ko na bumalik sa office tsaka umuwi na. Ganun ba? Sakto nandito ka. May binili akong food. Baka nagugutom ka na, ipaghain na kita. Wag na Joyce, okay lang ako. Sure ka? Babe, siguro miss na miss mo na ako, no? Kasi dapat bukas pa tayo magkikita eh. Naku, tukis nga sa babe ko. Joyce. Bakit mo iniiwasan yung kiss ko? Anong meron? May problema ba? Joyce, pumunta ako dito kasi may importante akong gustong sabihin sa'yo. Ano yung gusto mong sabihin, babe? Parang nakakakaba naman yung sasabihin mo. Ngayon lang kita nakita na ganyan kaseryoso eh. Joyce, napakabait mo at sobrang mapagmahal na girlfriend. Lahat ng effort ginagawa mo para sa akin. May padama mo kung gaano mo ako kamahal. Ramdam na ramdam ko naman yung pagmamahal mo. Sobra ako nagpapasalamat para doon. Pero hindi ako deserving para sa'yo at sa pagmamahal na kaya mo ibigay. Bakit mo naisip na hindi ka deserving? Babe, kaya ganito naman ako dahil sa'yo eh. Dahil deserve mong mahalin ng ganito. I'm sorry, Joyce. Bakit ka nagsusuri? Teka ha, naguguluhan na ako. Ano bang meron? Joyce, ayoko na. Mark, ano ba yung sinasabi mo? Anong ayaw mo na? Joyce, Ano yun? I'm breaking up with you. I'm sorry. Bakit nakikipag-break ka sa akin? Okay naman tayo ah. Wala naman tayong problema. Last week na nagkita tayo, ang saya-saya pa natin nun. Hindi naman tayo nag-away. Mark, may nagawa ba ako? Sabi ba ako sa'yo? May nagawa ba akong mali ha? Wala kang nagawang mali. Kung wala naman pala, bakit ka biglang nakikipaghiwalay? Hindi sa'yo ang problema. Wala ka namang nagawang mali. Joyce, ako yung may problema. Mark, kung may problema ka,
O kung may gumugulo sa isip mo, sabihin mo sa akin. Ayusin natin. Hindi solusyon ang makipag-break. Joyce, I'm sorry. Pero ayoko na talaga. Aminin mo nga sa akin. Iba ka na ba ha? Ibang babae ba? I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya na. Mahal mo ba siya? Oo, Ako. Mahal mo ba ako? sorry. Sorry? Sorry kasi. Hindi mo na ako mahal. Paano? Paano mangyayari na mawawala yung pagmamahal mo sa akin, Mark? Imposible naman na pagising mo isang araw hindi mo na ako mahal at siya na yung mahal mo. Yung totoo, gano'n na kayo katagal? Joyce, Gano'n mo na ako katagal na niloloko? Gano'n na katagal? Sumagot ka! 5 months. 5 months! Hindi ko sinasadyang mahulog sa iba. Maniwala ka sa akin. Pinigilan ko naman eh. Maniwala ka naman sa ano. Hindi sinasadya. Pinigilan mo? 5 buwan mo na pala akong niloloko. 5 buwan na wala akong kamalay-malay na may iba na palang babae yung boyfriend ko. Mark, manahal mo ba ako talaga? Kasi kung mahal mo ako, hindi mo magagawang lokohin ako. Minahal kita, Joyce. Lahat ng pinakita ko sa'yo, totoo yun. Kung mahal mo ako talaga, hindi ka mahuhulog sa ibang babae eh. Kung totoo yung pagmamahal mo, hindi mawawala yun kahit na may dumating at may lumandi sa'yo na iba. Maniwala ka sa akin. Totoo yung mga pinakita at pinadama ko sa'yo noon. Tama na. Huwag mo na akong paikutin. Ang galing-galing mo. Kasi hindi ko man lang naramdaman at napansin na may iba ka na pala. Mark, 4 na taon tayo. Tapos ganito lang gagawin mo sa akin. Sa atin. Kaya mong ipagpalit yung 4 na taon na pinagsamahan natin para sa 5 buwan na pinagsamahan yun ng babae na yun. Joyce, hindi ko naman gusto mangyari to. Huwag mo akong hawakan! Ang sakit! Ang sakit-sakit, Mark! Mas masakit pala yung ganito na wala akong kamalay-malay na niloloko mo na ako. Na may iba ka ng mahal. Wala akong idea na anytime wala ka na pala. Wala man lang ako nagawa para ipaglaban yung relasyon natin. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Alam ko. Alam ko hindi sapat yung sorry na nagawa ko. Kaya sinabi ko na sa'yo dahil hindi ko na kaya lokohin ka pa. Wala na ba talagang pag-asa na bumalik yung pagmamahal mo sa akin? Gagawin ko lahat. Kaya kong kalimutan lahat ng sinabi mo. Magsimula tayo ulit. Joyce. Tama na. Alam ko na alam mo hindi mangyayari yan. I'm sorry talaga pero ayoko na eh. Talagang mahal mo siya, no? Sino ba siya? Nakilala ko ba, ha? Hindi mo na kailangan malam. I'm so sorry, Joyce. Aalis na ako. Mark! Mark, please! Gagawin ko lahat! Huwag mo lang akong iwalayan. Joyce, huwag kang lumuhod. Huwag mong ibaba yung sarili mo. Dapat nga nagagalit ka sa akin ngayon eh. Mahal na mahal kita eh. I'm really sorry. Sige na, aalis na ako. Mark! Wala naman kaming naging problema o pagtatalo ni Mark. Kaya hindi ako makapaniwala nung nalaman ko na may nagustuhan na siyang ibang babae at matagal na niya akong niloloko. Wala kasi akong napansin o nakitang pagbabago sa mga kinikilos niya sa tuwing magkasama kami. Sobra akong nabigla sa pagkikipaghiwalay sa akin ni Mark. Hindi ko akalain na sa isang iglap matatapos ang relasyon namin. Nawala man lang signs na hindi na pala kami okay dalawa. Ang daming tanong na tumatakbo sa isipan ko. Kung ano bang nagawa kong mali para mahulog ang loob niya sa iba. Sobra-sobra rin ang sakit na nararamdaman ko. Ganito pala ang pakiramdam na maiwang bigla ng taong pinakamamahal mo. Oh, Joyce. Nandito na ako sa bahay. Sino kaya tong kasama ni Mark sa picture? Ito siguro yung pinagpalit niya sa akin. Hello? Joyce! Kung ito nga yun, hindi naman maganda. Oh, active siya ngayon. Pero bakit hindi pa rin niya nire-replyan yung last message ko sa kanya? Chat ko nga ulit. Joyce! Uy! Oh, Din, nandito ka na pala. Kanina ka pa ba nandyan? Girl, kanina pa. Diyos ko, ano ba yung ginagawa mo? Bakit ba tutok na tutok ka dyan sa cellphone mo? Wala. May tinitingnan lang ako. Ini-stalk mo na naman si Mark, no? Hindi, no? Girl, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Sure ako na ini-stalk mo na naman yung ex mo. Hindi ka magtigil. Paano ka
makaka-move on yan, ha? Tignan mo, yan pa rin yung suot mong damit. Hindi ka na naman ba pumasok sa trabaho mo? Ha? Ano yung sinabi mo? Hirap! Kala ko ba broken-hearted ka? Pero bakit parang naging bingi ka na rin? Ano ba kasi yung pinagkakaabalahan mo dyan sa cellphone mo? Patingin nga! Ano ba yung ginagawa mo din? Bakit mo inagaw cellphone ko? Doon ka na nga! Akin na yan! Ano ba yan? Tumigil ka na nga! Patingin nga ako ng cellphone mo! Huy, din! Ibalik mo nga yung cellphone ko! Teka, may message mo na naman si Mark eh. Joyce naman! Sinabi ko naman sa'yo na wag mo na siyang i-message. Kailangan ko kasi siyang makausap. Eh bakit kailangan mo siya makausap? Nakapag-usap naman na kayo, di ba? Malinaw naman yung sinabi na ayaw na niya, na may iba na siyang mahal, at break na kayo! Ano bang gusto mong sabihin niya para tumigil ka na dyan? Ikaw sinasaktan mo lang yung sarili mo, eh. Gusto ko siyang makausap kasi baka naguguluhan lang siya. Baka naguguluhan lang siya sa nararamdaman niya. Or baka ako pa rin naman talaga yung mahal niya. Baka. Pero Joyce, kung mahal ka talaga niya, hindi ka niya sasaktan at lolokohin. Gumising ka na nga. Sinabi na nga niya sa'yo, hindi ka na niya mahal eh. Hindi ka na niya mahal. Ang sakit din ha. Pinagdiinan mo pa talaga. Eh, kailangan kasing pagdiinan at ipaalala sa'yo kasi baka nakalimutan mo na yung ginawa niya at sinabi niya. Kaya sana, tigilan mo na yung paghabol sa kanya, pwede ba? Huwag mo nga ibaba yung sarili mo. Ang dami lang kasing tanong na tumatakbo sa isip ko eh. Kung bakit nangyari sa amin to? Paano at kailan nagsimula to? Saan ba kami nagkamali? Tsaka sino yung babaeng pinagpalit niya sa akin? Kung anong itsura niya? Maganda ba siya? Baka kaya nagustuhan siya ni Mark. Joyce, may mga bagay na hindi mo na dapat malaman ng sagot. Mas okay na hindi mo na alam. Para hindi ka na rin masaktan. At saka para makaget over ka na sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Madali para sa'yo na sabihin yan. Wala ka kasi sa sitwasyon ko ngayon. Din kung alam mo lang, para na ako mababalo sa kakaisip kung bakit ba nangyayari to. Kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan. Yung tipong sobrang sakit, hindi mo na alam kung paano mo ilalabas. Gustuhin mo man umiyak pero hindi mo magawa. Maski yung katawan ko hindi na alam kung ano yung ire-react dahil sa sobrang sakit eh. Oh, siguro nga wala ako sa sitwasyon mo. Pero kailangan mo ilabas yung nararamdaman mo. Kasi kung itatago mo lang yan, lalo ka lang mahihirapan. Hindi ko na alam. Sobrang gulong-gulo ako. Hindi ko alam na sa isang iglap mawawala yung lalaking pinakamamahal ko. Pero kahit na iniwan na niya ako, umaasa pa rin ako na baka may pag-asa pa rin yung relasyon namin. Baka nagkausap kami. Maayos sa amin ang lahat. Kailangan ko talaga siyang makausap. Akin na nga yung cellphone ko. Joyce, huwag mong ituloy yan. Pabayaan mo ko. Akin na nga yan? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Pinipigilan lang kitang masaktan ulit. Masaktan akong masaktan, pero ito lang yung naiisip ko para magkaayos kami ulit ni Mark. Kaya pabayaan mo na nga ako. Hindi kita pwedeng pabayaan. Kaibigan kita eh. Joyce, huwag mo na siyang habulin. Huwag mo namang ibaba yung pride mo sa lalaki na yun. Akin na nga yung cellphone ko. Gagawin ko yung sa tingin kong tama. Hindi. Akin na muna to para hindi mo na siya matawagan. Oo, bakit pati laptop ko kinukuha mo? Para hindi mo na siya ma-message. Gamit ko yan. Kaya wala kang karapatan na kuhanin ng mga gamit ko. Akin na nga sabi eh. Kaibigan kita at mahal na mahal kita. Ayaw kitang nakikita nasasaktan. Kaya ginagawa ko to para rin sa'yo. Magalit ka man pero kukunin ko tong mga gamit mo. Saan ka pupunta? Papasok sa opisina. Sige na, ayusin mo yung sarili mo, maligo ka at kumain. Diyan ka na. Din! Kahit pa ulit-ulit akong pinapayuhan at pinagsasabihan ni Dane, hindi ko sinusunod. Sarado ang isip ko nung mga panahon na yon. Hindi naman kasi ganun kadali na tanggapin agad ang naging breakup namin ni Mark. Kaya patuloy pa rin ako sa pagme-message sa ex ko. Pero kahit isang reply, ay wala akong natanggap. At dahil sa ginagawa ko, nagkaroon naman kami ng mga pagtatalo ng kaibigan ko. Naiintindihan at na-appreciate ko naman ang concern sa akin ni Dane. Pero aaminin ko na hindi ako nakakapag-isip ng tama. Mas sinalamon ako ng pagmamahal na nararamdaman ko para kay Mark.
Kahit na niloko niya ako, lahat ay gagawin ko para lang bumalik siya sa akin. Handa akong patawarin siya at kalimutan lahat ng nagawa niya sa akin dahil kahit nasaktan niya ako, ayaw ko pa rin siya mawala ng tuluyan sa buhay ko. Nakita mo ba yun, Dane? Oo, kita-kita ko yung pagkakadapa mo. Patingin nga, baka may sugat ka. Wala akong sugat. Ayos lang ako. Joyce, umayos ka nga. Huwag ka na nga maglakad, baka madapa ka na naman eh. Dito na lang tayo mag-abang ng taxi. Ba't ba tayo magta-taxi? Lapit-lapit na lang ng apartment natin. Magta-taxi pa tayo. Nakarin na lang natin. Hindi mo na kayang maglakad, girl. Ano hindi kaya? Tingnan mo to, oh. Uy, Dane. Uy, tingnan mo. Dane! Oh, nakatingin ako, ang kulit. Tingnan mo. Kaya ko pang maglakad ng straight. Oh, di ba? Ang galing ko, no? Kaya maglakad na tayo. Hindi mo na kaya, lasing na lasing ka eh. Sumakay na tayo ng taxi. Okay. Fine. Magagawa pa ba ako? Uli-uli, huwag ka nang iinom ng marami. Ang hirap mong alalayan, Diyos ko. Teka, may paparating na taxi. Uy, ginagawa mo? Bakit ka umuupo sa kalsada? Joyce, tumayo ka nga dyan. Uy, Joyce. Ang sakit. Ang sakit-sakit ng ginawa niya. Sige, iyak mo lang. Makakatulong sa'yo yan. Dane! Bakit ganun? Kahit sobra akong nasaktan ni Mark, mahal na mahal ko pa din siya. Kahit nasaktan ka man, hindi naman agad-agad na mawala yung pagmamahal mo sa kanya. Yun na nga eh. Hindi agad-agad mawawala yung pagmamahal mo sa isang tao. Pero bakit si Mark? Bakit parang ang bilis na nawala yung pagmamahal niya sa akin? Dane, sabihin mo ka sa akin yung totoo. May mali ba sa akin? Ha? Mahirap ba akong mahalin? Hindi ka mahirap mahalin, okay? Tsaka walang mali sa'yo. Hindi lang tamang tao yung minahal mo. Lahat naman ginawa ko para sa kanya eh. Binigay ko lahat, pero hindi pa rin sapat yan. Minahal ko na siya ng todo, pero nagawa pa rin niya akong lokohin. Bakit hindi pa rin naging sapat yun? Bakit hindi pa rin ako naging sapat para sa kanya? And Joyce, hindi naman siya deserving sa pagmamahal na kaya mong ibigay eh. Masakit man, pero kailangan tanggapin na baka hindi nga talaga kayo para sa isa't isa. Pero siya yung gusto ko eh. Siya yung mahal ko. Mahal mo nga siya, pero mahal ka ba niya? Hindi naman, diba? Ang sakit naman nun. Hindi ko sinasabi sa'yo yon para dagdagan yung sakit na nararamdaman mo. Gusto ko lang, magising ka sa realidad na hindi ka na niya mahal. Kaya tama na yung paghabol mo sa kanya. Kasi kung mahal ka naman niya, hindi siya magmamahal ng iba eh. Joyce, hindi ka niya iiwan. Mag-move on ka na. Pero paano ko sisimulan? Hindi ko alam kung paano mag-move on. Mag-umpisa kang mahalin yung sarili mo. Kapag minahal mo yung sarili mo, malalaman mo na kung ano yung deserve mo at kung ano talaga yung gusto mo. Ayusin mo yung sarili mo, magpaganda ka. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati. Ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Mahirap talaga, pero tignan mo. Hindi mo na lang namamalayan. Naka-move on ka na. Sana nga, maka-move on na ako. Dane, salamat ha. Oh, bakit ka naman nagpapasalamat? Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Hindi ka nagsawang makinig sa mga drama ko at pag-iiyak ko. Nandyan ka pa rin kahit... Eto, naglalasing ako.
Thank you, friend, Siyempre, kaibigan kita. Kahit sumasakit na yung ulo ko sa'yo, Diyos ko! Kaya wini-wish ko na makamove on ka na. Para hindi ka na mag-aya parati uminom. Pagod na akong uminom, girl. Sorry naman. Buti na lang talaga nandyan ka. Basta, Joyce, nandito lang ako parati sa'yo, okay? Okay. O siya, tama na nga tong drama na to. Umuwi na tayo. May parating na rin na taxi. Sige, umuwi na tayo. Pagkatapos ang pag-uusap namin noon ni Ding, ay gumaan ang pakiramdam ko dahil nailabas ko ang mga nararamdaman ko. Kaya nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng best friend na kagaya niya, na hindi ako iniwan at hindi nagsasawang magbigay ng payo kahit napakatigas ng ulo ko. Noong mga panahon na yon, na-realize ko na kailangan ko nang tigilan ang pagmumukmuk ko at kailangan ko nang tanggapin na tapos na talaga lahat na meron sa amin ni Mark. Kaya kahit hindi ko na alam kung paano magsisimula, pero umaasa ako na darating din ang araw na makaka-move on din ako. 3 buwan na ang lumipas mula na naghiwalay kami ni Mark. May mga panahon pa rin naman na kapag naisip ko ang nangyari sa amin, hindi ko mapigilang malungkot. Sa tagal na naming hiwalay, hindi ko pa rin kilala ang babaeng pinalit niya sa akin. Gusto ko makilala kung sino, pero palaging sinasabi sa akin ni Dean na wag ko na raw alamin dahil baka bumalik lang lahat ng sakit na nararamdaman ko at bumalik na naman ako nung umpisa sa pag-move on ko. Tama naman ang sinabi ng kaibigan ko, lahat gagawin ko para maging okay ulit at bumalik ang dating Joyce. Joyce! Nasaan ka? Nandito ako sa kwarto. Nabayaran ko na pala yung bills natin, tapos yung upa sa apartment, okay na rin. Wow, Joyce! Nagpagupit ka? Ganda ha! Bagay sa'yo yung maikling buhok. Salamat. Nung una nga nag-alangan pa ako eh. Ngayon lang kasi ako nagpagupit ng ganito kaikli. Okay naman eh, bagay nga sa'yo. Ano yan? New haircut? New beginning ba ang peg mo? Parang gano'n na nga. Pagod na ako maging malungkot at magmukmuk dahil sa breakup namin ni Mark. Diyos ko! Buti naman, girl. Naku, sana tuloy-tuloy na yan ha. Baka mamaya sinasabi mo lang yan. Tapos, makikita na naman kita, ini-stalk o nagiinom ka na naman dahil sa ex mo. Nako, hindi na no. Na-realize ko kasi na baka kaya nangyari to. Dahil siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Na may nakalaan na iba para sa akin. Ay, akalain mo yun? O, diba? Na-realize mo din yan? Paano naman hindi ko ma-realize? Araw-araw mong sinasabi sa akin yan. Kailangan kasi talaga araw-arawin na sabihan ka. Tignan mo, effective naman, di ba? Oo, effective naman nga yung ginawa mo. Pero Joyce, legit naman yan, di ba? Oo. Naka-move on ka na talaga kay Mark. Baka mamaya sinasabi mo lang yan para makaiwas ka sa pangungulit at pagsisermon ko sa'yo. Actually, sa totoo lang hindi ko pa masabi na naka-move on na ako talaga. Siguro, nandun pa lang ako sa stage na tanggap ko na yung nangyari sa relasyon namin. Acceptance. Diyan na mag-uumpisa yung pag-move on mo. Friends, support kita dyan. Wala rin naman akong ibang choice kundi tanggapin, di ba? I-accept na tapos na lahat sa amin ni Mark. Ayaw ko na kasi maging malungkot. Kaya mula ngayon, gagawin ko na yung mga bagay na magpapasaya sa akin. Correct na correct ka dyan, girl. Deserve mong maging masaya. Kahit wala naman akong love life, masaya ako kasi mahal ako ng pamilya at kaibigan ko. At hindi ako iiwan. Kaya thank you, friend Alam mo siguro kung wala ka, hanggang ngayon nagngangawa pa rin ako. Paniguradong ganun na nga. Matigas rin kasi ulo mo eh. Pero happy naman ako na okay ka na rin sa wakas. Sorry na. Susundin na kita, promise. Titigilan ko na yung pag-stalk sa ex ko sa FB para makamove on na ako talaga, diba? Pero ginagawa ko lang yun kasi gusto kong makita yung babaeng pinalit niya sa akin. Pero mas okay na to na hindi ko kilala. Iwas sakit na rin, diba? Kasi kapag nalaman ko, baka bumalik lang lahat yung nararamdaman kong sakit dahil sa panloloko na ginawa niya. Dapat lang, natigilan mo na yung pag-stalk sa ex mo. Mas lalo ka lang mahihirapan kalimutan siya, no? Hindi ganun kadaling kalimutan siya.
Pero isang way ko na yung paglayo sa mga bagay na magpapaalala sa kanya. Ayaw ko na kasi masaktan eh. Nakakapagod din pala yung ganong feeling. Basta ngayon, mas iintindihin ko na muna yung sarili ko saka pahahalagahan ko yung mga taong tunay na nagmamahal sa akin at isa ka na doon. Correct! Love yourself muna bago magmahal ng iba. Naku din, salamat ah. Hindi mo ako iniwan sa mga drama moments ko. Naku, wala yun. Best friend kita, kaya lahat gagawin ko. Para maging okay ka. Oh, buti na lang talaga nandyan ka. Naku, wala yun. Basta ang importante ngayon, mas okay ka na, di ba? Oo naman oh, mas importante, okay na ako. Darating din pala talaga ang panahon na mapapagod ka na, masaktan at kasabay nyo na yung marirealize mo na hindi ka pala dapat na malungkot. Na walang mali sa'yo kung bakit ka iniwan at marirealize mo na ang value mo. Sobra akong nagpapasalamat sa kaibigan kong si Dame dahil kung wala siya, hanggang ngayon ay lugmok pa rin ako dahil sa breakup namin ni Mark. Sa ngayon, masasabi ko na masaya na ako. Mas binavalue ko na lalo ang pagkakaibigan namin. Isa si Dane sa mga tao na alam ko na hindi ako lolokohin at hindi ako iiwan. Din, saan ka? Nandito ako sa may kusina. Din, aba, ayos na ayos ka. Anong meron? May date ka, no? Naku, hindi naman date. Paanong hindi naman date? Date yan panigurado. Sinong date mo? Naku, hindi mo rin naman kilala kahit sabihin ko. Kaya pala napapansin ko, ilang weeks ka ng blooming kasi naman pala may pag-ibig. Teka, taga-office mo ba? Kilala ko yung mga kasama mo sa office. Sino doon? Bilis na, sabihin mo na kung sino. Hindi siya taga-office eh. Saan mo naman nakilala yun? Pinakilala lang ng friend ko sa akin. Sabihin mo na lang sa akin kung anong name niya, tsaka patingin ako ng picture. Gwapo ba? Patingin na dali. Naku, tsaka ako na ipapakilala sa'yo kapag okay na yung lahat. Kahit pangalan lang, sabihin mo na. Saka na lang. Okay. Ayan ha, nagtatago ka na sa akin. Kala ko ba best friend tayo? Gusto ko kasi kapag pinakilala ko na sa'yo, siguradong okay na siya. Okay. Wala naman akong magagawa kung ayaw mo pang magkwento eh. Anyway, pahingi naman ako ng face mist mo. Naubos na kasi yung sa akin eh. Sige, nasa bag ko, nandun sa table. Eto na, nakita ko na. Salamat! Teka, alis ka rin ba ngayon? Oo. Second date namin ni John. Wow, may pangalawang date. Mukhang nagkiklik kayo, ha? Okay naman siya. Masayang kasama at kausap. Saan kayo pupunta niyan? Hindi ko pa alam kung saan kami mag-mall. Gusto mo sumunod kayo ng kadate mo? Double tayo, ganun. Pwede naman. O sige, text mo ako kung saan kayo. O sige. O siya, mauuna na akong umalis sa'yo ah. Bye, Joyce. Ingat. Ikaw rin. Bye. Saan ba dito sa mall yung sinasabi ni John na rest? Ayun. Teka, si Dane yun ah. Bakit kasama niya si Mark? Hi, mahal. Sorry na late ako ah. Mahal, Hintay ko pa kasi. baka mali lang yung rinig ko. Si Joyce eh. Okay lang naman. Hindi rin naman ako matagal naghintay. Namiss kita. Kaya na ako. Si Dane at Mark? Paano nangyari to? Ikaw? Joyce? Kanina ka pa dyan? Ikaw yung babae ni Mark. Joyce, let me explain. Paano nangyari to? Kayong dalawa, mga manluloko kayo! Joyce, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Ano bang kailangan yung ipaliwanag? Ang gagaling nyo! Ang gagaling nyong magtago! Pinagmukha niyo akong tanga! At ikaw, Dane! Joyce, I'm sorry. Best friend kita! Pero bakit mo ako nagawang lokohin? Bakit? Kung may kasalanan dito, ako yun. Ako yun, Joyce. So siya pala yung sinasabi mong kadate mo ngayon? Ha? Joyce, Kaya naman pala hindi mo masabi kung sino. Kasi si Mark pala yun. Paano mo nagawa sa akin to, Dane? Kaibigan kita! ipapaliwanag ko sa'yo lahat. Joyce, Huwag mo akong hawakan! Ayoko nang marinig yung sasabihin nyo. Magsama kayo! Joyce!
Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko na ang babaeng pinagpalit sa akin ni Mark ay yung best friend ko pala. Parang sasabog ang puso ko sa sakit. Hindi ko alam na makakaya kong dakuhin ng taong akala ko mapagkakatiwalaan ko at hindi ako sasaktan. Hindi ko alam na makakaya akong traidorin ni Dame. Ang tagal nila ako pinagmukhang tanga at talagang napakagaling nila dahil hindi ko man lang sila pinagdudahan na may namamagitan na pala sa kanilang dalawa. Halong sakit at galit ang nararamdaman ko ng mga panahong yun. Wala naman akong ginawa sa kanilang masama kaya hindi ko alam kung bakit nagawa nila sa akin yun. Lalong-lalo na ng best friend ko na si Dame. Joyce, buti umuwi ka na sa apartment. Nag-alala ako sa'yo, hindi ka umuwi kagabi. Saan ka natulog? Kamusta naman yung date nyo kahapon ni Mark, ha? Pasensya na, ha? Naistorbo ko kayo kahapon. Joyce, I'm sorry. Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Ano pang ipapaliwanag mo? Sa tingin mo ba kahit magpaliwanag ka, maniniwala pa ako sa'yo, ha? Joyce, hindi ko gustong mangyari yun. Oh, ito, mga gamit mo. Di ba ako pa nag-impake para sa'yo? Nakakaya naman kasi sa'yo, kaya ako nang gumawa. Una, iniisip kong ako ang aalis sa apartment eh. Pero bigla akong naisip, bakit ako? Tsaka kahit umalis ka naman, may pupuntahan ka. Pwede kang tumuloy kay na Mark. Hindi ako aalis. Magsistay lang ako dito. Aalis ka sa ayaw at sa gusto mo. Din, sa tingin mo pagkatapos ng nalaman ko, makakaya pa nating tumira sa iisang bahay, ha? Pwera na lang talaga kung makapal yung mukha mo, ano? Joyce, sorry. Sorry? I'm sorry talaga. Sorry kasi inagaw mo yung boyfriend ko! Hindi ko naman intensyon na mang-agaw ng boyfriend eh. Kilala mo ko. Alam mo naman na hindi ko magagawa yun. Pero nagawa mo na din! Sobrang sakit lang kasi ikaw lang yung pinagkakatiwalaan ko. Yung taong alam kong hindi ako magagawang pero nagkamali ako. Ikaw pala yung magtatraitor sa akin. Hindi ko ginustong mahulog yung loob ko kay Mark. Maniwala ka. Nilayuan ko siya dahil alam kong masasaktan ka at ayokong mangyari yun. Hindi mo ako gustong masaktan? Ikaw ang naging dahilan kung bakit siya nawala sa akin. Hindi ko nga ginustong mangyari yun, Joyce. Tigilan mo na yung pagsasabi ng hindi mo ginusto. Kasi ginusto mo at nakaya mong gawin. Joyce. Lagi tayong magkasama din. Ang dami-dami mong pagkakataon na sabihin sa akin yung tungkol sa inyo. Pero ano, mas pinili mong itago. Pinagmukha mo akong tanga. Gusto kong sabihin sa'yo pero hindi ako makakuha ng lakas ng loob. Tsaka hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ano? Kaya mas pinili mo na lang na itago sa akin? Hindi sa ganun. Natatakot lang rin kasi ako sa magiging reaksyon mo. Ayoko na magalit ka sa akin. Ayaw din kitang masaktan. Ayaw mo akong masaktan? Naisip mo ba yan nung nag-umpisa pa lang kayong magkaroon ng relasyon ni Mark, ha? Hindi, diba? Teen best friend kita. Hindi ko alam na magagawa mo sa akin to. Patawad, Joyce. Patawad. Siguro kung sinabi mo sa akin dati pa, oo, magagalit ako sa'yo. Pero ma-appreciate ko yung ikaw mismo nagsabi. Hindi gaya nito na mahuhuli ko pa kayong dalawa. Pero hindi mo ginawa kasi puro landi at sarili mo lang iniisip mo. Kaya mas pinili mo na lang itago. Joyce, hindi totoo yan. Totoo yun! Kasi selfish ka! Manluloko! Hindi. Pinuri kitang kapatid, tapos ganito lang yung gagawin mo. Kaya naman pala nasa tabi kita ng mga panahon na lugmok ako. Kasi nakukonsensya ka lang sa ginawa mo. Hindi naman ako magkakaganon kung hindi dahil sa'yo eh. I'm sorry, Joyce. Aaminin ko, oo. Pero hindi lang naman dahil dun eh. Kaibigan kita. Gusto kitang tulungan mawala yung sakit na nararamdaman mo. Saka nung nakipag-break siya sa'yo, hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm sorry. I'm sorry talaga. Tama na. Ayoko nang marinig pa yung mga sasabihin mo sa akin. Joyce, patawarin mo ako, Joyce. Tumalis ka na. Joyce, wag naman ganito ko. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Malaya na kayong dalawa ni Mark. Magsama kayo. Total bagay naman kayo. Parehas kayong ahas at manluloko. Joy. Umalis ka na! Alis! Alis! Alis na!
Joyce! I'm sorry! I'm so sorry, Joyce! Sa tagal ng pinagsamahan namin ni Dane, hindi ko na alam na magtatapos pa lang pagkakaibigan namin dahil sa isang lalaki. Hindi ko na rin nakikita na magkakaayos pa kaming dalawa dahil nawala at nasira ang tiwala ko sa kanya. Ang tagal nila akong pinaikot na dalawa, pakiramdam ko na mga panahon na yon ay parang napakatanga ko. Sa lahat ng pinakita at pagtulong sa akin ni Dane sa pag-move on dahil nagigilty lang siya sa ginawa niyang panloloko sa akin. Wala na sigurong masasakit kapag niloko ka ng isang tao na pinahahalagahan at pinagkakatiwalaan mo ng sobra-sobra. Tinuring ko siyang kapatid pero ganito lang pala ang gagawin niya. Sa ngayon, blinak ko na si Dane sa lahat ng social media accounts ko. Nag-iba na rin ako ng number para hindi na niya ako makulit. Dahil sa nangyari sa akin, nahihirapan na ako magtiwala sa ibang tao dahil natatakot na ako maloko ulit. Hindi ko talaga alam kung paano babangon muli dahil sa nangyari sa akin. Kaya nagsulat ako sa inyo para kahit papaano mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko at para na rin mabigyan niyo ako ng payo.